Samantala, puspusan din ng paghahatid ng tulong ng Philippine Coast Guard sa mga apektado ng Bagyong Tino. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng PCG na si Captain Noemi Cayabyab. Captain Cayabyab, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Asa, Joey and Sir Audrey, at maraming salamat po sa oportunidad. Captain, una po sa lahat, kamusta po ang lagay ng mga stranded po sa mga pantalan at ano po yung tulong na ibinibigay ng PCG sa kanila? Yes, Asa, Joey, as of the moment, we are still monitoring 103 ports. Yan po yung affected na may mga naitala po mga stranded passengers and mga barko or mga bangka na nagtitake shelter. And we were able to record 4,931 stranded passengers. Particularly po, ang may pinakamalaking data ay sa area po ng Matnog Port at ang Batangas Port. Okay. Well, Captain, may mga naitala po ba tayong sea accidents sa kalagitnaan ng pananalasa ng Bagyong Tino? Dahil nakita po natin sobrang lakas po ng hangin na naranasan nila sa bahagi ng lalawigan ng Visayas. Yes, tama po kayo, Sir Audrey. Simula po noong November 3, meron po tayo na itala ng mga maritime incidents, particularly sa may area po ng Cebu, sa may Jolo-Sulu, although hindi naman po directly affected itong area ng Mindanao. Pero yung epekto po nung itong Bagyong Tino ay naramdaman pa rin po sa may Sulu. So meron tayong allision incident dyan kahapon. And then meron din pong mga capsized fishing bangka sa area po ng Cadiz at may mga stranded individuals po sa mga bangka nila sa area naman po ng Negros Occidental. So although itong mga to ay lahat po ay na-rescue po ng Philippine Coast Guard. And aside to that, Sir Audrey, ongoing pa rin po ang kinakandak natin mga rescue operations sa area po ng Cebu at ngayon po ay sa Palawan. Yan na nabanggit nyo, Captain, yung rescue operations sa Cebu at Palawan. Ano pong klaseng mga vessel ang involved dito at kamusta po ang lagay po ng mga sakay nitong mga bangka o vessel na ito? Yung sa Cebu po ay halos lumubog po ito, no? Natanggap naman po ating kaagad yung report kaya nakapag-respond din po tayo. Lahat po ay na-rescue naman po kasama yung allision incident sa Jolo-Sulu. So ito ay padikit na po supposedly yung isang barko ng Montenegro, no, yung itong MV Rebecca. So unfortunately, dahil nga po sa strong current at medyo malakas ang alon, dumikit po siya sa isang barko na nakadikit na po sa pantalan. Lahat po ng pasahero ito ay naibaba po natin at na-rescue po natin. At yung nabanggit ko naman po sa may Cadiz, no, 4 na fisherman na i-report din po sa atin kaagad, and now we are turn over them sa lakay ng mga pamilya. Nagkandak na rin po tayo ng mga medical assessment. Ito dalawang stranded individuals sa area po ng Negros Occidental. Supposedly po kasi isisecure nila yung kanilang motor bangka. However, yung kanilang bangka po ay talagang hinampas ng malalaking alon. Kaya po naputol yung tali. So na-rescue naman po natin sila. Halos umangat lang po dahil napasadsad sila sa may area po na medyo batuhan. Well, Captain, sa report po ng Pag-asa, nasa bahagi na ng Palawan itong Bagyong Tino. Saang lugar po ba yung partikular na tinututukan ngayon ng PCG? Ngayon po, meron po tayong 4 na area dyan sa Palawan, ang Coron, Cuyo, El Nido at saka Rojas. So kahapon, nakapag-conduct na po tayo ng preemptive evacuation dyan. So a total of 5,972 ang atin po na-evacuate. Ma'am, malawak po yung saklaw nitong bagyo, Visayas, Mindanao. Ngayon, nandito na po sa bahaging Palawan, sa Luzon. So, kamusta naman po yung mga tauhan ng PCG, pati mga assets, para po makatulong at tumugon sa ating mga kababayang nangangailangan? Yes, Asa, Joey, actually, as we talk ngayon, no, ongoing po ang kinakandak natin coordination meeting sa mga regional offices ng Philippine Coast Guard na apektado po nitong bagyo. At ang naging direktiba naman po ng ating commandant na si Admiral Ronnie Hildevan ay magkandak na po kaagad ng damage assessment para malaman po natin alin pong area ang dapat tutukan po sa pagpuprovide ng mga additional resources and deployment po ng ating mga vessels. So as per report nga po, itong Central Visayas, yung sa Cebu, ang heavily devastated dahil meron pong 2 river system, particularly sa Liloan at Butuanon, ang bumigay. Kaya ongoing pa rin po ang ating search and rescue effort. So definitely, we will be providing po
additional equipment, additional vessels po para magbigay ng response, kasama po yung pagpo-provide ng mga relief goods from the DSWD, and kasama po ang pag-deploy pa ng mga additional tauhan po natin. So we will be requesting po or directing yung mga neighboring regional offices po natin na magbigay pa po ng karagdagang tauhan, particularly ang mga doktor, nurses at saka medics po. Well, Captain, sa ganito pong mga pagkakataon, napakahalaga po ng communication. Meron pong sistemang tinatawag na localized alerts para sa storm surge. Paano po ito na ipapadala sa ating mga kababayan in real time? Usually naman po, ang ginagawa po natin, anything about the weather, we always rely po sa Pag-asa. And that's the time once we receive po, we automatically provide information dissemination sa ating mga affected na mga regional offices. At pagdating po sa area po nila, sila po ay bumababa na hanggang coastal barangays po and coastal communities. So tayo po ay maigting ang ating pakikipag-ugnayan sa mga coastal barangays po para tulungan tayo na makumbinsi na rin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga mangingisda, na huwag po talaga munang lumayag habang hindi po maganda ang lagay ng panahon at ng karagatan. Ma'am, kung pwede nyo pong banggitin, kasi I understand meron pong mga sea travel advisory at meron pong mga nilift na temporary suspension of voyage para lang po malinaw sa mga nakikinig kung pwede na silang pumalaot o hindi pa. Pakisabi na lamang po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig para po manatiling ligtas sila. Yes, unang-una, Sir Joey, ang reference po natin is yung advisory po ng Pag-asa. So habang nakataas po ang mga signal sa area po nila, signal 1 to 4, I think naglabas po ang Pag-asa ngayon hanggang Palawan po. Definitely, as of Joey, we will not allow any vessel to depart on the port kung ang bagyo po ay panggagalingan, dadaanan at pupuntahan po yung kanilang mga respective provinces. May mga area pa rin po tayo na may mga stranded passengers, so definitely that's the time po na we would know na wala pa rin po tayong pinapayagan. So ngayon po, halos 4,931 passengers and 103 ports pa rin po ang ating binabantayan. So ang reference po natin, Asset Joey, is yung mga nakataas pa rin po na mga signal number 1 hanggang 4 po yan. Well, Captain, alam po namin na umiiral pa rin itong Bagyong Tino sa ating Philippine Area of Responsibility at abala po kayo sa PCG, no? Pero paano po pinaghahandaan naman dahil may isa pa pong bagyo na nakatakdaw pumasok na naman dito sa Philippine Area of Responsibility kung saan tatahakin po ang Northern at Central Luzon? Tama po kayo, Sir Audrey. Again, hindi pa rin po binababa ng Philippine Coast Guard ang aming alert status. We are still in full alert. At binabantayan na rin po natin itong papasok na bagyo. Again, we are in close coordination with the local government units and the RRMC to maximize po yung mga resources na gagamitin po natin. At para matutukan rin po yung mga area na kung saan paglalagyan po ng ating mga tauhan para hindi naman po masayang na we will be providing assistance sa ibang area na not heavily affected. So we will be asking the information po and we are in close coordination with the LGU and the RRMC para po sa mga kumpletong detalye ng ating pong deployment ng ating mga tauhan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Thank you, ma'am.